Uncle Bry here, Pakbet Ilocano sa araw na ito. Magstay ka lang sa video na ito para malaman mo kung paano gawin. Tara, i-prepare na natin ang ating mga gulay. Kinuha ko nga pala ito sa ating mini garden, ano? Kaya karamihan sa gulay na ito ay libre lang. Maglalagay tayo ng okra, tapos talong na pahaba. Siguro mga 2 piraso lang magagamit ko rito. Itong siling haba, tapos yung ampalaya. And then kamatis, yung maliliit, tapos ang ating dambuhalang kalabasa. Itong mga to, tong sili, ampalaya, kamatis at kalabasa, kinuha ko sa ating mini garden. Kaya libre siya lahat. So kapag may itinanim ka, syempre may aanihin ka. So hihiwain na natin ang ating kalabasa. Kalahati muna kasi hindi ito magagamit lahat, napakalaki nito. Kalahati lang ang gagawin ko, tapos tatanggalin ko yung gitna niya o yung core. Kasama rin yung mga buto. Itong kalabasa nga pala, binhi na namin ito binili sa grocery, no? Meron doon mga nabibiling binhi. Tapos itinanim namin. Siguro inabot din ng mga 1 buwan. 1 buwan at kalahati bago siya namunga. Pati yung mga bulaklak nito napakinabangan na rin namin. So maganda talaga meron kayong tanim, lalo na sa summer. Kasi dito sa Regina, Canada, maikli lang ang summer dito, halos 3 buwan lang na mainit. Tapos malamig na naman uli. Parang ikaw na nalalamig na kay Commander. Sige ka, baka maghanap siya ng ibang lover. Yes, man! Riwan na Blackjack Silent. Bahay namin ay kubo lamang, ngunit sa paligid-ligid ay puno ng gulayan. Dahil buhay ay titibay pag kumain ng mga gulay. Bahay kubo kahit bunti, ang halaman doon ay sari-sari. Sikamas at talong, sigarinas at mani, sitaw, bakaw, sikap, patane, kusol, patula, upo at kalabasa. At saka merong mga labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. At sa paligid-ligid puno ng liya. Bahay namin ay kubo lamang. So ayan, maghihiwa na po tayo ng kalabasa. Ganito pong style ng paghihiwa ko. Hihiwain ko muna ng pahaba, tapos pa-slant siya.
Pero depende po yan kung anong klaseng hiwa ang trip nyo. Kanya-kanya po tayo ng style. Kaya sa mga nagmamagaling at masyado magagaling dyan, edi kayo na. Turo na rin ng aking tatay na magaling magpakbet na ang purpose ng medyo malalaking hiwa is para hindi siya madaling malubsak pag niluluto mo. Kung ako naman ang tatanungin nyo, itong ganitong klase ng kalabasa, hindi siya maligat, ano? Malambot naman siya, okay din naman, lasang kalabasa pa rin. Pero hindi katulad ng mga kalabasa sa Pilipinas na maligat o kaya malagkit. Parang tingin mo sa mga babae na sobrang lagkit. Kaya tuloy, ang dalas mong makadagit. So tatanggalin natin itong gitna at mga buto ng ampalaya kasi itong klase ng ampalaya na ito is mapait masyado. So pag hindi nyo inalis, magiging pakbet na sobrang pait. Parang relasyon nyong napakapait dahil sa tinamaan na magaling nakabet. Hiwain ang kamatis ng medyo maninipis para madaling maluto. Ilagay na ang mantika sa mainit na kawali, tapos igigisa natin ang ating karne. Liempo po ito, tsaka may konting buto-buto para maging malasa ang ating pakbet. Halu-haluin lang po natin hanggang sa maging golden brown at crispy siya. Yes man! Riwani na Blackjack Saile. Bahay namin ay kubo lamang, ngunit sa paligid-ligid ay puno ng gulayan. Dahil buhay ay titibay pag kumain ng mga... Ayan, golden brown na siya at crispy na din. Pwede na nating ilagay ang bawang. So, pwede rin namang bawang muna tapos karne. Kaya ko lang siya binaligtad is ayoko masyadong maging tostado ang ating bawang. So again, pwedeng baliktarin yan ha. Kanya-kanyang style lang yan, kaya huwag kayong magulo. After ng bawang, isusunod ko na rin ang puting sibuyas or ang ating white onion. Halu-haluin lang ulit natin hanggang sa maging translucent ang ating sibuyas. Pagkatapos, isusunod na natin ang mga kamatis. Hintayin lang madurog ito. Mas durog siya, mas kakapit ang lasa, at magiging mas lalong masarap. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa mahilo ang ating mga ingredients. Ito na ang ating main ingredients, ang bagoong isda. Dito po nagkakaiba ang pinakbet Tagalog at pinakbet Ilocano. Yung pakbet Tagalog, bagoong alamang ang ginagamit nila o yung hipon. Ito po, bagoong isda or pwede rin nating sabihin ginamos. Ito po yung mga dilis na binabad sa asin na ferment siya ng matagal. Kaya masarap po siya. Pakuluin lang natin ng konti para kumapit yung bagoong at lalagyan ko na ng siguro mga 3 to 4 cups of water ito para lumambot ng husto yung ating mga gulay at yung mga karne na rin. So again, wala po tayong exact measurement dito, no? Tansya-tansya na lang. Depende po sa panlasa nyo. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng panlasa, di ba? Una kong ilalagay ang kalabasa kasi ito yung pinakamatigas sa lahat ng gulay na ilalagay natin. Low heat lang po tayo para hindi mabigla ang pagluto sa ating mga gulay at hindi rin ma-overcook. Pagkatapos ng kalabasa, isusunod ko na ang ating longta or talong. Ito mga 2 minutes na kuluan lang to, pwede na. So halu-haluin nyo lang po ng konti, no? Hindi nyo po kailangan i-rumble-rumble yung mga gulay. Tapos isusunod ko na po yung ating siling haba. Ito po yung pangpakbet talaga. Hindi po tumanghang pero malasa at masarap siya. Ilalagay ko na rin po ang ating ampalaya, tapos ang ating okra,
Yan, puro half cook lang po ito. Hindi nyo kailangan lutuin ng matagal. 2 to 3 minutes max. Pwede na yan. Tapos halu-haluin nyo konti. Sa mga viewers ko nga pala dyan na hindi pa nakafollow sa akin, i-follow nyo lang po ako sa aking Facebook account, YouTube, and TikTok para po maging updated kayo sa mga latest videos. Ito naman po ang inyong Uncle Brian, nagpapasalamat sa lagi niyong pagsubaybay. Ayan, pag nakukulangan pa po kayo sa lasa ng bagoong, so nakukulangan ako sa lasa ng bagoong kaya nilagyan ko siya ng asin, no? So pag nakukulangan kayo, wag nang bagoong ulit kasi baka maging super alat siya. Asin na lang. Tapos pagkatapos nyo ilagay yung asin, imbis na haluin nyo, yung sabaw na lang ilagay nyo sa ibabaw ng gulay. Kasi pag hinalo-halo nyo yan, baka malusak-lusak yung mga gulay, magkawatak-watak, pangit ang tingnan. So tara, mag-plating na tayo. So alam nyo na ang kasunod after plating. Lafangan na. So again, nagpapasalamat ako sa palagi nyong panonood. Sana po palagi nyo subaybayan si Uncle Bry. Maraming salamat at God bless to all. Bye-bye!